Hello guys, syempre nandito na naman tayo. Good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin napadaan sa FYP ko. Ewan ko kung sino ba ito. Ito ang sabi niya ha, pero parang ito yata, ito ba yung sinasabi yung isang, hindi ko alam kung anong tawag nyo rito, no? Hindi ko siya kilala eh. Hindi ko talaga to kilala honestly ha. Itong Armandinokum ha. Ang sabi niya rito, sa orchestrated attack ng mga Marcos vloggers loyalists kay Christian Esguerra, panalo mga DDS. Alam nyo, dalawang bagay ang pupuntuhin ko rito. Unahin na muna natin yung panalo ang mga DDS. Sa bandang yun, medyo may katotohanan din naman yun, pero hindi ibig sabihin panalo ang mga DDS. Dahil kahit kailan ang mga DDS, wala nang panalo yan. Hindi na mananalo yan dahil kakapiranggot lang yan. Okay? Yan ay dami-damihan lang, pero madami lang yan sa social media, mga trolls, pero wala talaga. Even ang mga followers ng mga DDList vloggers, hindi mga organic, okay? Marami ron ay mga trolls. Hindi mga totoong tao. O, di ba ga? At syempre, dahil nga sinusuportahan ng China. So ngayon, kaya walang panalo kahit saang lugar, walang panalo ang DDList, Sa totoo lang. Ang talo rito, ang maraming talo rito, di sa mga ginagawang ito nitong si Christian Esguerra, sobrang yabang na journalist daw siya. Sa hanay ng mga journalist, pipitsuging ka lang eh. Di ba? Oh, compare doon sa mga nakilala kong mga tunay na journalist na mga naging nasa police beat, ay Diyos ko po, Rudy. Hindi ka umabot sa kalingkingan ng mga yon. Diba? Mga inabot natin mga galing na journalist, sila Louie Beltran, ay Diyos ko po, Rudy. Anyway guys, eto. No? So, ang lugi rito, syempre, yung mga pink at mga dilaw na asar sa kagaguhan nito, pati sila nadadamay. Buti na lang, kami naman na mga loyalista, hindi naman namin sila dinadamay, no? Dahil, syempre, tayo naman ay nakakaintindi at nakakaunawa at ang marami sa kanila ay atin ang mga naging kaibigan at sila ay sumusuporta sa ating Pangulo sa mga magandang ginagawa nito. Bagamat minsan may kritisismo rin sila pero constructive, no? At yung kritisismo na talagang dapat lang at pakikinabangan naman ng Pangulo, di ba? Dahil kahit kami na mga loyalista, minsan kinikriticize din namin si PBBM kapag alam naming may mali. Pero ito kasi, ibang klase, ibang level ang kayabangan nito ni Christian. Isipin mo, pati mga vloggers, sabihan na vloggers lang daw. Langa. Aba, teka, hindi ka naman journalist ka before, pero ngayon, hindi ka naman journalist. Hindi ka naman empleyado ng kahit anong mga media outlets, di ba? Oh, wala ka, hindi ka, porque member ka ng KBP. Technical aktibo vlogger ka, yun ang totoo. Di ba? Political vlogger ka, yun ang totoo. Christian Esguerra, no? Kaya huwag ka lang sira ulo. Anyway, ituloy natin. Ang pangalawa, guys, eto, lilinawin ko lang, Ang sabi dito nitong Armandinokum na ito, sa orchestrated raw. Orchestrated! Excuse me po kung sino ka man, Armandinokum, no? Medyo may kabubuhan ka rin, Orchestrated, sigurado ka? Ano ka, chismoso? Unang-una, hindi kami kasing organized na katulad ng mga DDList. Hindi ko alam ano ba to DDList ba ito? Hindi ko alam. Hindi ko talaga to kilala. Anyway, hindi kami ganun na organized. Kami ay may kanya-kanya at hindi ko nga alam kung nagkikita-kita yung mga vloggers na yan, Pero ako ay magsasalita sa aking personal, Personal na pagbaling at pagtingin sa mga usaping ito. Ako ay kinukunden ang pagsasalita nito ni Christian Esguerra kay Pangulong Marcos na tanga at kasabwat. At ito, si Christian Esguerra ay vlinag ko pagkatapos niyang sabihin nyo. Pero ito ipararating ko sa inyo noon pa man ay kinukontent ko na rin to si Christian Esguerra, lalo sa mga live ko sinasabi ko ang pagiging bias nito at pagiging walang utak at pagiging bobo sa pagiging nito, chismoso. Bakit kamo? Noon pa lang galit na galit siya kay Congressman Martin Romualdez na para sa kanya ebidensya na raw yung mga sinabi ni Gutesa. Simula noon, naging kritiko na ako nito at hindi ko na ito pinapanood pa. Lahat ng programa nito hindi ko na talaga pinapanood dahil walang kakwenta-kwenta.
meron kang sinasabing facts first, pero chismis ang alam mo. Di ba? Ngayon, nabalik na lang uli nung ito naman, bumanat na naman kay Pangulong Marcos, no? So, Mr. Armand, no, lilinawin ko lang walang nag-utos sa akin, walang nagbayad sa akin, ito ay kusang loob ko, at pangalawa, hindi ko kailangan ng bayad. Siguro pareho tayong nasa ibang bansa dahil ang sabi sa akin, mga nagsabi sa akin, nasa ibang bansa ka rin. Siguro ikaw rin hindi ka binabayaran. So kami rin, katulad ko, hindi ako binabayaran, no? No? Para siraan ito. Ay, Diyos ko po, Rudy. Wala kaming ganon. At ako, ito ay personal kong pananaw, personal kong pagkilos, pagkondena. Kaya tandaan mo. Pero, Mr. Armand at Christian Isguera, sa mga ka-BBM ko, ito ang pansinin ninyo, Ito ang pansinin ninyo. Wala sa aming nag-organisa, wala sa aming nagbigay ng kahit anumang outline o ito ang sasabihin o tirahin, wala sa aming nag-utos. Ito ay kusang loob ng bawat isa. Pero magulat kayo. Bakit? Ang bilis bumaba ng followers nitong si Christian Isguera. Ibig sabihin yan, organic talaga yung mga BBM, mga loyalista at naniniwala sa sumusuporta sa ating Pangulo. Organic, ang bilis ng pagbaba ng followers nitong si Christian, no? So, ibig sabihin, talagang mga totoong tao. Pangalawa, wala sa aming nag-utos. Ibig sabihin, kusa kaming mga kumikilos. Ano ang ipinapahiwatig namin dito maaga pa lang? Ito ay isang pagpapahay. Alam nyo guys, maganda na rin ito nangyaring ito Sapagkat ngayon makikita ng mga tatakbo sa eleksyon na ganito pala, solid nga pala talaga palang may bilang ang mga loyalista. Isipin mo, wala namang nagturo pero nagkakaisa. Nagkakaisa kami ngayon na idinidepensa namin ang ating Pangulo at ipinagtatanggol. Isipin mo yan walang nag-utos sa amin pero kami ay mga kusang loob na bigla na lang tinuligsa at kinundena itong si Christian, no? So, hindi ito orchestrated. Excuse me, Armand Dinoco, Hindi ito orchestrated. Ito ay kusa naming mga loob. Kanya-kanya kami. Hindi nga kami nag-uusap. Ang dami nga ng mga nakikita ko nag-vlog nito na kinokondena rito si Christian Isguera ng mga hindi ko kilala. Sa totoo lang, wala akong vloggers na na-meet pa in person, kundi yung madalas ko lang nakausap ngayon, yung aming kasamahan ko sa DDS Most Wanted. Pero the rest, wala talaga akong kilala. Pero kami ay nagkakaisa ng panawagan. Hindi ko personal na kilala sila top 1. Hindi ko sila kilala. Hindi ko pa nga na-meet. Hindi ko pala nakausap yang si Jared, si Coach Jared, si Benji Contreras, si Thea Tan. Hindi ko yung mga yan nakakausap at hindi ko sila personal na kilala, no? Sila Mike Selber, nakakausap ko paminsan-minsan, pero hindi ko rin sila mga personal na kilala. Sila Nyolo, sila Ballpoint Man, hindi ko talaga sila kilala at marami sa kanila minsan hindi ko nakausap. Pero halos kami lahat ay nagkakaisa na ito ay kinokondena, no? Dahil sobrang iyabang. Si Yayam Dizon, di ko pa nga nakausap ni isang beses yun. Kaya paano mo sasabihin orchestrated? No, ito ang nagpapatunay na malakas ang mga loyalista, na may bilang ang loyalista at kaya naming gumawa, kaya naming magpapanalo ng kandidato sa darating na 2028 election. Kaya ngayon, iisa ang ating layunin dapat. Ang layunin ay walang Duterte na makaupo. Bagamat ako naman talagang kumbinsidong wala naman talaga. Kaya lang dapat etong katulad nito na nagsasabing magaling na journalist iwasan ng pagchichismis, no? At nagmumukhang bobo, nagmumukhang tanga tanga na at bobo, talagang pinaninindigan niya yung pagiging bobo at tanga niya, di ba? Yun, so mali ka dyan hindi kami orchestrated, okay? So yun lang po, sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, katulad kayo na Christian Isguera, bobo, tanga. Matili kayo mga bobo at may sayad, sapagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!